Ikalabing araw na po ng krisis sa Zamboanga City. Kahapon, bago lumipad si Pangulong Noynoy Aquino pabalik ng Maynila, sinabi niyang malapit na raw matapos ang kaguluhan doon. Ngunit hanggang kaninang umaga, meron pa rin naitatalang putukan sa mga lugar na hawak pa rin ng mga rebelde. May nusugo si Rafi Tima live. Rafi! Magdamag Kara ay nagpatuloy ang operasyon ng militar laban sa natitira pang miyembro ng MNLF Miswari faction na hanggang ngayon na hindi pa rin sumusuko at patuloy na may hawak na mga bihag. Kahapon nga lang bago lumubog ang araw ay nakarinig ulit tayo ng matinding palitan ng putok matapos sumiklab ang isa na namang sunog sa barangay Santa Barbara. Sa videong ito nakuha mula sa tuktok ng KJK building na ilang araw ding pinagkutan ng mga rebelde ay makikita ang lawak ng pinsala ng naganap na labanan sa naturang barangay. Maririnig din ang matinding palitan ng putok. Bagamat sniper na nga daw ang labanan, ay may mga pagkakataon pa rin harapan ang barilan o yung tinatawag na close quarter battle. Ang dating pinagkukutaan ng mga rebelde ay ginawa na ngayong kampo ng mga sundalo, lalo pat ito ang pinakamataas na gusali sa naturang lugar. Mula dito ay tanaw ang halos lahat ng bahagi ng Santa Barbara hanggang sa katabing barangay ng Santa Catalina. Kaya naman ang usok mula sa pinakabagong sunog kahapon ay kitang-kita mula sa gusali. Kita rin ang mga sunog ng mga kabahayan na tanging yerong bubog na lang yung natira. Pero ayon sa mga sundalong ating nakausap na nasa frontline, ang lubos na nakapagpapalakas ng kanilang loob ay ang eksenang ito, ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa tuktok ng KJK building. Itinaas ito ng mga sundalo ilang araw matapos nila itong mabawi mula sa mga rebelde. Dahil mataas ang KJK building, kita umano ang watawat na ito ng mga nag-ooperate na tropa. Pero ang sitwasyon sa paligid nitong KJK building ay patuloy pa rin ubang delikado dahil sa patuloy na sniping activity ng mga rebelde. Bagamat considerably ay bumaba na raw yung bilang ng mga nagpapaputok sa hanay ng mga rebelde. Kapag nagpakawala naman daw ng bala ang mga ito ay most likely may tinatama ang sundalo dahil nga nagtitipid na sila sa bala. Hanggang ngayong umaga ay panaka pa rin nga tayo nakakarinig ng putukan. Indikasyon na hanggang sa ikalabing araw nitong krisis ay hindi pa rin sumusuko ang mga natitirang puwersa ng MNLF Miswari faction. Kara? Yes, Rafi, paki-explain nga sa amin kasi ilang araw na ito na magkakaroon ng putukan tapos maya-maya magkakaroon ng sunog. Bakit ba ginagawa ito ng mga rebelde? Ano yung rationale behind this na nagsusunog sila ng mga bahay? Posible umano, Kara, na itong ginagawa nilang sunog ay cover para sa paglipat-lipat nila dito sa mga lugar na kanilang nakukupkob para hindi sila makita nitong mga nagpapatrol na air asset ng militar. Dahil kitang-kita kapag walang usok. So kapag napuno ng usok yung paligid, ay hindi nga talaga sila makikita nitong air asset ng militar kung kaya't malaya silang nakakapagpalipat-lipat ng bahay, Kara. Okay, at Rafi, sa ngayon, anong barangay na lamang ang hawak ng mga rebelde? Sa ngayon, Kara, ay sentro pa rin itong barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Dito pa rin nagpapalipat-lipat umano yung mga rebelde, hawak yung kanilang mga bihag. Ang ginawa daw kasi nila, Kara, ay yung mga kabahayan dito ay binutas nila yung mga pader kung kaya't malaya sila nakakalabas-masok sa mga bahay na ito, kung kaya't maliit lang yung tsansa na makita sila ng militar, kung kaya't talaga nakakapagtago sila at hindi sila masukol talaga ng tuluyan nitong mga nag-ooperate na mga Special Operations Group ng AFP, Kara. May estimate ba tayo kung may hawak pa bang bihag itong mga rebelding ito? Sa ngayon, Kara, nananatili daw sa 21 yung hawak na bihag nitong mga rebelde. Ang hindi lang natin mawari ay kung hiwa-hiwala yung mga ito sa lugar kung saan naroon pa nga rin yung mga rebelde. Pero ang bilang ayon sa AFP mismo ay 21 hostages pa yung kanilang hawak, Kara. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.